Good morning, good morning mga ka-showbiz at mga kapwa Barda fans ko dyan. Ito ang ating update para sa Barda sa araw na ito. Ito ang patunay kung gaano kabuti si David Licauco taliwas sa mga sinasabi ng basher. Yan po yung ating pag-uusapan. Bibigyan ng komento, reaction, opinion. At gaya ko, kayo din po mga kapwa Barda fans ko dyan at manonood dito sa ating channel, malaya pong magkomento at magbigay ng kanilang saloobin sa ating comment section. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para laging mauna ka sa mga bagong balitang showbiz. Panoorin at pakinggan ang buong detalye at ikaw na ang humusga. Ngayong araw, ito na, pag-usapan natin si Mr. David Licauco. Somebody kasi or someone doon po sa social media na doon po sa Black App kung saan nagbigay po siya ng POV patungkol dito kay Mr. David Licauco. No, panoorin natin to. Because for some reason, he's been on my FYP. Ilang celebrities na rin ang na-meet, nakasama at nakachika ko, and if I would be asked who are the nicest, David Licauco is always part of the list, and here's why. By the way, naging crush ko si David Licauco 2018 and madalas kong sinishare sa social media ko yung mga posts niya or posts about him at saka yung mga photos niya. And little did I know na same year 2018 magiging host pala ako ng isa sa mga event for him. So just imagine kung gaano kasaya sa feeling at nakakakilig that time na yung taong crush ko mauhusan ko pala at mamimit ko up close and personal. So fast forward to December 2018, ayun na nga, nag-host ako ng event for him. I think it was organized by his management. I forgot na. Pero doon ko siya unang na-meet, doon ako nagkaroon ng interaction sa kanya. Alam mo yung feeling na super focused ako sa pag-host and sa program flow ko, pero nadidistract talaga ako sa kagwapuhan ni David. Good thing na lang din na he was so nice, he was so approachable pag kami mga question siya, kapag kami mga ika-clarify siya. So, nagkakaroon talaga kami ng interaction, kaya hindi ako nahirapan to host the event and at the same time, hindi ako na-intimidate sa kanya. That was 2018 and sobrang happy ko kasi nga yung crush ko na celebrity, hindi ko in-expect na mamimit ko sa ganung way pa. Then, ito na yung moment na mas nasabi ko na ang nice ni David as a person because sometime in June 2020, if I'm not mistaken, may nag-notif sa Instagram ko tapos nakalagay doon David Licauco. Hindi pa ako makapaniwala nung una kung siya talaga, pero nung chinek ko, it was indeed him. I was so surprised that David Licauco left a comment sa isa sa mga Instagram post ko at sobrang nakaka-touch din yung message niya kasi it was also during the trying times ng pandemic. And I super appreciate yung kind gesture niya na yun kasi nga I had no idea why he left a comment like that and di ko rin alam kung paano niya nakita yung Instagram ko. Wala lang, na-share ko lang because it's not every time that we get to have that kind of interaction with a celebrity as big as David Licauco. Because who am I? Sino ba ako para sa kanya, diba? Kasi nga once lang kami nag-meet and hindi ko pa alam or hindi ko pa sure kung naaalala niya pa ako. So sana ma-meet ko ulit si David Licauco, malay mo kapag kumain pala ako sa restaurant niya, diba? Or sana makapag-host ulit ako ng event niya. Yan lang. Isa lamang yan sa mga maraming mga nagsasabi na mga naka-experience at talagang kumbaga parang na-meet nila si Mr. David Licauco. Although marami pong mga hindi kagandahang sinasabi dito kay David, pero marami pa rin naman nagpapatunay that he's really a good person. Kasi si Mr. David Licauco kasi ang kanyang character, he's a nonchalant person. Kumbaga parang NR siya lagi, no reaction sa mga bagay-bagay. Kaya minsan, parang pinag-iisipan siya na siya ay isang suplado, ganyan. So, ang dami pong mga bad reaction about them. Good for them na meron pong mga nagtatanggol para sa kanya, no? Sinasabi lang sa bidyong ito, mga kapwa ko dyan, Barda fans at mga ka-showbiz, na etong si David Licauco ay hindi yan katulad ng ibang tao. Naiisnabin ka basta lumalapit ka sa kanya, nag-a-approach ka sa kanya. Diba, ang hirap din naman kasi sa iba, porket hindi lang napapansin, kaya akala nila napaka-isnabero na ni David Licauco at napakasama na ng ugali. Siyempre, hindi naman pwede na siya yung unang magpapansin sa inyo. Baka mamaya sabihin nyo, papansin naman tong taong to, di ba? May mga ganun eh. Siyempre, kung gusto mong i-approach mo. Ngayon, kung hindi ka pinansin, talagang ganun ugali niya. Kaso lahat po ng tumatawag sa kanya, lahat po ng mga lumalapit sa kanya, pinapansin niya. Nakita niya naman sinabi dito, di ba? Nag-iwan pa ng message sa kanya. Diba? Sa bagay, ano bang bago dito sa mundo ng social media? Ay lahat dito hinahanapan ng mga negatibong negatibong gawain.
negatibong opinion ang ipinupukol nila sa mga taong positibo like Barbie and David Licauco. Ayaw na ayaw nilang makitang naging masaya. 'Di ba? Alam naman natin sa mundo ng social media ay marami talagang toxic. Kaya nga ang payo ko sa inyo, mga kapwa Barda fans ko dyan, hayaan natin sila sa mga ginagawa nila. Basta tayo, maging masaya tayo sa mga ginagawa natin. Kung wala naman tayo, lalo na't wala naman tayong tinatapakan na ibang tao. Tuloy lang natin ang pagsuporta sa Barda kasi yun ang nagiging nagpapasaya sa atin, di ba? Huwag natin pansinin yung mga taong malungkot ang buhay. Tuloy lang tayo, mga kapwa Barda fans ko dyan. Para sa mga bagong balitang showbiz, ugaliing tumutok dito sa ating channel at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging mauna ka sa mga bagong balitang showbiz.